Ikaw ba ay nalulumpay? Kailangan mo ba ng kaibigan? Halina at sumama sa Barkadahan kay Kristo. At ngayon, narito ang mga kabarkada ni Kristo. Magandang gabi po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, sina Father Pep Bakay at ni Sister Son Kayanan. Ito po si Karen, nagsasub para sa kanila pero meron po tayong very special guest na kasamang mag-sub. Pero pa po yung ating mga regular na co-hosts at yung ating may isang special guest din na student. Bati na po kayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod. Si Apuseto, yung saling pusa. Opo, retired Archbishop po ng Archdiocese of San Fernando. Salamat kay Father Pep. Piyesta nila ngayon, ano? Happy Fiesta, St. Joseph's Parish, doon sa Florida Blanca. Bernadette? Okay, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Bernadette. Ang tipid Jolina. Ayan, magandang gabi sa inyong lahat. Ako po ay nagbabalik. Jolina Aquino, AB Communication from University of the Assumption. O Jolina, di ba yung parokya mo, San Jose din? Opo, ayan. So, Dito sa tabi. Pinagsa-celebrate talaga namin ngayon si Saint Joseph, yung patron saint namin. Ayan, dalawa yung fiesta ni San Jose. Mamaya, tatalakayin natin yan. At tinalakay natin yan kaninang umaga sa Kwentuhang Katoliko. Ang galing ni Father Joel. Yung Nakinig ba kayo? Opo, ang galing-galing talaga. Yung pinagdugtong-dugtong, no? Kung ano yung history, tapos ano yung readings. Bakit dalawa yung feast ni St. Joseph? Oh. Naku, napakaganda ng ating talakayan kaninang umaga. Yayain muna natin yung ating listeners kung gusto nilang sumali sa ating discussion. Okay, sali po kayo sa ating usapin para po sa Smart 0918-351-8282 0918-351-8282 at para naman po sa Globe 0917-363-3738 0917-363-3738. Pwede po tayong sumali, mag-comment sa ating Facebook page, yung Barkadahan kay Kristo, Pampanga. Maari din po tayong makinig at manood ngayon kasi live tayo. Pumunta po tayo sa Ustream, www.ustream.tv/channel/brightfm919. Hayan, diretso na tayo sa ating gospel for today. Okay. Ing pamipasyag, king mayap a balita, ibat king libro ng San Mateo. Inyang ayari na lang sinabing Jesus, deting talimhaga, may akoyo king lugalay ito, at migbalik yo king sarili ng balen. Tinuruyo king karelang sinagogo. May nga pamulalalo ding may karamdam kang Jesus. Nuka rin na ibot, ingantikan niya nakabyasnan. Ngarang kinutang. Makananuyang makarapat, kareting milagro. Ewari, anak niya muning metong karpintero. Aliwawari Maria, ingimano, at ding kapatad no, ila di Santiago, Jose, Simon, at Judas. Etalawari kayabe-yabe keti ding kapatad ng babay. Nuka rin nangan kinwaiti. Inyating yandengan. Nga ng Jesus karela. Mirarangalyo, ing meto nga propeto, king sablang lugal, subali mo king sarili ng balen, at king sarili ng pamilya. Eya di napat dakala milagro ka rin, uling ela maniwala kayo. Igmaya pa balita ning kay katamong kasalpantayanan. Kapurian keka o Kristo. Yung gospel natin for the day. Gusto mong simulan yung reflection? Ay, agad-agad. Oo, syempre. Para mabilis. Okay. As Catholics po, no,
siguro nagsisimba tayo. Siguro mabibilang natin sa mga daliri natin kung ilang beses lang tayong hindi nakapagsimba, lalong-lalo na po kapag Sunday Mass. Pero minsan, sa ating pong buhay pananampalataya, naniniwala po ba talaga tayo kay Jesus? Kasi po, minsan, napapatanong tayo, nag-e-exist ba talaga si Jesus? At yung faith po natin yun po yung magdadrive sa atin closely sa Kanya. Minsan po kasi, kung hindi po natin mararanasan, kung hindi po natin mararamdaman si Jesus sa ating buhay, for example po, sa mga challenges na binibigay niya sa atin, kapag nalampasan po natin yon, doon lang po natin malalaman, oo, buhay si Jesus at nag-e-exist siya. Yun lamang po. Maganda yung reflection mo, Bernadette. Si Jolina naman. Ayan, para sa akin, may explain ko yung gospel as miracle do not happen to those who do not believe. Parang ganon, di ba? Yeah. So, kung hindi ka maniniwala, paano mo mararanasan? So, tulad ng pananampalataya sa Diyos, paano natin mararanasan yung blessings niya kung tayo mismo hindi natin siya kilala or hindi natin siya nire-recognize? Kaya, tulad sa pang-araw-araw nating buhay, tulad ngayon, 'di ba? Trending ngayon yung mga kasabihan lalo na ng mga kabataan, yung walang forever, sabi nila. Ay, true. Ayan. Parang paano mo mararanasan yung forever kung ngayon pa lang na bata ka pa lang, teenager ka pa lang, sinasarado mo na yung isip mo na walang forever, 'di ba? Ay, oo. I-relate ko dyan yung kwento sa akin ng isang philosophy teacher sa school ko, sa Olfu. Sabi niya ganyan. Tinanong niya sa amin, class, may forever ba? Sabi niya ganyan. Tapos, syempre, kabataan, isasagot nila, wala sir, walang forever. Humuhugot ka Bitter na naman. sila. Oh, bitter. Tapos, sabi niya mga yan, class, kung hindi kayo naniniwala sa forever, edi hindi rin kayo naniniwala sa eternity at sa everlasting life. Yung everlasting life, nakasama natin si Jesus. Sabi niya ganyan. Eh di kami, tawanan lang. Di ba? May point naman kasi. Oo, yung forever kasi hindi lang siya para sa romantic love. Andyan din yung love for God, ganyan, Oo. sa ibang tao. Tsaka, for example, yung forever love ng mga parents nila sa atin, di ba? At vice versa. Kayo kung ano-ano yung mga reflections nyo. Siyempre. Pero napakaganda naman, napakalalim. Kayo ba, naniniwala sa forever talaga? Siyempre, tita. Oh, okay, sige. Katoliko tayo eh. Aba, talaga naman. Ang ganda na yung ng pagkasabi, yung forever na, ano yan, eternal life? Oo. Yes. Eternity. Eternal Everlasting life. Yun. Nung binasa niyo yung gospel, yun talaga yung tumatak sa inyo. Totoo. Na if you don't actually. believe, there is no miracle. Oo. Yes. Your Excellency, tingnan po ninyo yung ating dalawang kasama. Ang babata po ng dalawang yan. Pero yung mga reflections nila, very fierce. Deep na deep. Yeah, trend ng modernismo yan eh. Wala namang forever sa siyensya. So I can say, meron pang forever, sa siyensya wala, sa faith mayroon. Ay, opo. Yes. Totoo po So, yan. huwag tayong matatalo, no? Huwag tayong magtatalo. Iba ang level, dimension ng ating mentalidad. Yung galaw ng utak natin, Opo. hindi pareho. Ikaw yun lang nakikita mo, kinakain mo, linalasa mo, hinihipo mo. Opo. Paano yung love? Nahihipo mo yung love? Nararamdaman. Yes. Nararamdaman. Nararamdaman Ikaw ba, sa puso. yung loyalty, Ayan. na-measure mo? So there are spiritual realities that cannot be explained by science. Yes. And kaya, yun ang lugar ng pananampalataya. Kaya, talaga pong, to believe means, you
you transcend. Ikaw ay lilipat sa ibayong dagat na hindi mo pa alam kung kaano kalalim itong tubig na ito. Opo. Oo, lulundag ka sa bangin. Ay, napakadilim, ano. But that is the leap of faith. Yun ang jump, no? Jump. Yun ang lundag ng taong sinasalo. Ay, mayroong istorya dyan, napakaganda. Sige po. May isang driver, no? Mabilis nagdadrive. Eh ngayon yung batang natutulog sa at the end of the bus said, Uy, bata, malapit na tayo mabangga. Ay, bakit hindi ka nagigising? Hindi ka ba Hindi po, bakit? Ang tatay ko, ang driver. So, when you believe in your Father in heaven, ay, mayroon ding nasusunog na bahay. Eh ngayon, lahat ng mga tao ay kinukumbis yung bata nasa loob ng kwan. Ayaw pumunta. Dumating yung father. Lumundag ka dito, sabi niya. Lumukso sa father. So that is faith. Trust in I trust in God, no? Opo. I have faith in God. So bahala na kayo. Basta kanya-kanyang kanya-kanyang faith yan. Maggalakan po tayo. Oo nga. Etong dalawang to, mukha pong mabagsik yung faith nila. Maganda, challenge ako. We have to challenge one another. We have to study your faith. Okay yung sinabi mo ay Katoliko, I hope it is not just tradition. Yes. Ako'y naniniwala dahil sa personal encounter ko. My personal, relationship with Jesus, no? Yes. Oo, paski na nga sabi mo, naku, kinuuna ang panahon mo. Ay, hindi po. Sige, go. Sige Go po. ahead po. Even today, there are people who read the Bible. They go to church, but don't really believe in Jesus. Why? Because belief is not only mental acceptance of Jesus. It should be practice. Opo. They call this performative faith. Performative Yes. faith. Ang ganda ng term. A faith that performs. A faith that feeds the hungry, that gives water to the thirsty, home to the homeless. You welcome the stranger, clothe the naked, visit the sick. Lahat yan ay aksyon yan, no? So, hindi kompleto ang ating, sabi ni chapter 2 of James, sabi ni James, faith without good works is sterile, it is dead. So, ang tunay nating pananampalataya, kailangan may aksyon. Otherwise, ay dead. Tama. Parang yung sabi po ni Pope Francis yan, tungkol kay Saint Joseph, nung nandito po siya sa Pilipinas. Sabi niya, like Saint Joseph, once we have heard God's voice, we must rise from our slumber. We must get up and act. Alam niyo, ang model natin sa faith is Joseph. Because Joseph is a man of few words, no? He loves obscurity, lowliness, simplicity, and he does his work in silence. Opo. He never uttered a single word. O yun po, ay Oo. kaninang umaga po Pero sa... you don't have to be talkative in order to go to heaven. Who will speak? Your actions. Actions speak louder than words. No? Eh, alam natin yung tao, maski na maganda magtalumpati, walang credibility, walang ginagawa, ay, hindi mo paniniwalaan. Oo. Kaninang umaga, kasi nung nagsimula po yung kwentuhan namin tungkol kay Saint Joseph nung March 19. Tapos kanina, sabi ni Father Joel, late nang nagsimula yung devotions kay Saint Joseph. Di ba, Bernadette? Yun din yung nadiskubre natin Opo. nung March 19. Hindi nila recognize nung Hindi mga kagad, panahon oo, yun. hindi kagad Talagang kawawa, na-recognize. no? Opo. Ang Kasi kaso, nire-recognize lang po panahon nila moderno martyrs. because silent figure, eh. Opo. Sabi nga ni Bernadette, Your Excellency, nung March 19, tita, bakit Mr. Invisible, Invisible Man si Yeah, Invisible Saint Man. Joseph? Tapos, pero nung nadiskubre naman yung kanyang Biglang mga katangian. Anong tawag mo? Mr. Biglang Congeniality? artista. Tinatawagan na siya ng lahat. Everyone was asking for his intercession. Kasi nakita nila, di ba, yung value ng working silently, working quietly, pero ang lakas ng dating kasi protector siya. Provider siya, good worker. Ayan, ngayon yung celebration natin for the day. Yung kanyang pagiging worker, at the same time, protector po ba? Tama po ba yun? Ng mga nagtatrabaho at lahat ng mga manggagawa.
So, yung ginagawa po natin ngayon, ayan, binalikan natin yung gospel, kung ano yung gusto nating tingnan sa ating gospel, paano yung gusto ko yung reflection ninyong dalawa faith pa rin, at yun yung essence ng paggalaw ni San Jose, di ba? Yes, because of faith. Tsaka, inisip ko po noon yung mga panahong, di ba, tita, sabi sa kanya, ay sa panaginip, di ba po sabi sa panaginip niya, si Mary, magbubuntis siya, ipagbubuntis niya yung, si Jesus, yung salvation, tawag doon, yung savior ng mankind, yung ganon. Siguro po, kung hindi matapang si Saint Joseph, baka tumanggi siya, baka sinabi niya, hindi ko papanagutin yan. Baka siguro ngayon, wala si Jesus. No, tita? At tapang niya. Yun yung discussion nun, no? Anong nangyari kaya kung si Virgin Mary at si Joseph humindi sa tawag ng Panginoon? Oo. Tita, share ko lang yung, nung Q&A ako nung pageant namin about kay San Jose. Oo, sige. How can you describe San Jose? Sabi niya gano'n. Nagpakita sila ng picture. Then sabi ko, in 2 words, unconditional love and acceptance. Then I describe it na Saint Joseph accept Jesus Christ. Even though alam naman natin na hindi siya yung biological father. And unconditional love kasi parang kahit yun nga na hindi siya yung biological father, minahal niya si Jesus Christ na parang totoong talagang anak niya, hindi ba? Oh, I'm sure nung mga panahong yon, medyo may agam-agam pa siya na ano ba yung nangyayari sa buhay ko. Tsaka makita din na ng impact ng pag-aaruga, caring, guidance, at providence ni Joseph kay Jesus. There is something in Jesus that is of Joseph. Makikita na. So, yung karakter ni Jesus, very strong character, but gentle. Nanggali yan kay Joseph. Si Joseph. Silent type din si Jesus, no? Kung he would the whole night would be silent. He will speak to his father in prayer in the mountain, no? In the desert. At the whole passion, hindi siya nagreklamo, hindi siya nagrebelde laban sa mga tampalasan, yung nagkon sa kanya, yung nag-torture sa kanya. He observed, no, the nobility of silence because he was obedient to the will of his father. Pangalawa, makikita natin yung epekto talaga ng pag-aaruga, yung caring and loving of Joseph sa kanya. Some of the parables of Jesus came from Joseph. You can trace that. That's about building, no? Halimbawa, basahin mo yung Matthew chapter 7 verse 24. Nakasulat, everyone who listen to my words and action and acts on them will be like a wise man who builds his house on rock. That's carpentry. Oo nga. Oh, karpintero yan. There is something of Joseph which is in Jesus. And whoever does not listen to my word, sabi niya, is like a policeman who built his house on lahar, on sand. And then the winds blew, the typhoon came, the floods came, and great is the fall, the collapse of that house because it was built on sand. Kaya ito, makikita natin, yung mga parabolo na Jesus ay yung kanyang nalaman sa trade ng kanyang foster father, carpentry building, ano? Opo. Napakaganda nga yung mga images na ginagamit ni Kristo tungkol sa building. Building, oo. Concrete na concrete. Talagang maiintindihan Opo. nga naman nila. Tsaka yung, di ba yung geography kasi sa Holy Land, may sand, may rocks. May rock. Oo. Kung nangangaral ka nga naman, tapos yun yung ibibigay mo na imagery, maiintindihan nga naman ng mga kausap niya talaga. Nakaka-relate po Yun. kasi sila. Yun, nakaka-relate talaga sila.
At yun, sabi nga ni Aposeto, yun yung namana niya sa kanyang foster father. So yung mga pangaral ni Kristo sa atin, pag nababasa pala natin yung ganon, or naririnig natin, di ba, kung sa gospel, maaalala din pala dapat natin si San Jose. Kasi Tama. sa kanya na po galing yung mga ganun pangaral niya. Sa foster Saka father. another thing, St. Joseph, malakas ang kanyang pananampalataya. Oo nga po. Talaga, he doesn't understand it. Nandyan sa always sa Bible, hindi niya alam nangyayari. No? Bakit? Naglilihi si Maria, wala namang ginawa dyan. You cannot understand. But he lived the mystery. Yes. Hindi niya naintindihan ang misteryo, pero isinasa buhay ni Jose ang misteryo. At kung makita natin ang kanyang response sa tawag ng Panginoon sa kanya, you can call him as a now man. Walang paghahanda ang bukasyon ni San Jose. Pagka sinabi ng Diyos, takbo agad-agad. Halimbawa, sabi niya, alas 12 ng gabi, nung sinilang si Jesus, sabi ng anghel, tumayo ka dyan, umalis ka, punta na ko sa Ehipto. Walang timetable. Tinigising ka, alas 12 ng gabi, umalis ka na, papatay ka ni Herodes. Ang bata, kasi from day 1 up to 1 month, pinupugot ang ulo ng lahat ng mga babies ni Juan. Eliminated. Eliminate ni Herod. So, pumunta sa Egypt. Hindi naman sinabi ng anghel, hanggang kan dyan, 1 year, 2 years. Walang timetable si Joseph. He just obeys. And then, dumating na naman yung anghel. So, magbalik ka na, patay na si Herod. So, ganyan po si Jose, hindi niya naintindihan ang nangyayari sa buhay niya. And then, pagka nawala sa templo, si Jesus, silang dalawa ni Maria, hindi na lang na-understand. Itong batang ito, ang liit-liit, nakikipagdebate sa mga pantas dyan sa templo. Nawala, kami mga parents, hindi man humingi ng pahintulot because He is God. Ang anak nila talagang hindi maintindihan. Nakakita ka na bang ang anak mo ay taong totoo, Diyos na totoo? Oo. Kasi yung pagsilang niya, ibang-iba na. Opo. Nung kami nag-aaral ng theology, ang paglihi ni Maria na walang male element, we call it parthenogenesis. Meaning to say, you conceive only by yourself. Milagro 'yun. Oo, walang lalaking humipo sa iyo. Bakit naglili? That's the work of God. So it's possible that a woman can conceive by himself by the power of God. Tama. They call that parthenogenesis. Yung nangyayari yan sa lower forms of animals lang. Pero pag really? parthenogenesis. Really? May scientific term po talaga yon. Biological, sa zoology, tinitake up tingnan mo na pala, ako sa theology ko narinig. Siyempre, science teacher ako, di ba? Pero, ayun, kapag nangyari yun sa tao, milagro yun talaga. Hindi animal parthenogenesis yung tawag na biglang, nangyari sa tao na hindi kinlone, wala pang cloning nung panahong yon. Walang marriage act. Walang intervention at all. Miracle talaga. So, yun yung, imagine, nabuhay si San Jose na alam niya na ganun yung Hindi nangyari. niya Pero tinanggap, sabi nga ni Jolina kanina, di ba? Ano yun, Jolina? Unconditional love And acceptance. and acceptance. Napakagandang example. Pero, sabi nga ni Your Excellency, true God and true man naman yung anak mo. Kaya tanggap na tanggap. So, yun siguro damang-dama ni San Jose. Ang gandang kwento, no? Oo. Mag-break muna tayo. Tinitingnan ko yung ang bilis natin. Awake from your slumber, arise from your sleep. A new day is dawning for all those who weep. The people in darkness have seen a great light. The Lord of our longing
has conquered the night. Let us build a city of God. May our tears be turned into dancing. For the Lord, our light and our love, has turned the night into day. We are sons of the morning. We are children of day. The one who has loved us has brightened our way. The Lord of all kindness has called us to be a light for His people, to set their hearts free. Let us build a city of God. May our tears be turned into dancing. For the Lord, our light and our love, has turned the night into day. God is light. In Him there is no darkness. Let us walk in His light, His children one and all. Oh, comfort my people, make gentle your words, proclaim to my city the day of her birth. Let us build a city of God. May our tears be turned into dancing. For the Lord, our light and our love, has turned the night into day. Let us build a city of God. May our tears be turned into dancing. For the Lord, our light and our love, has turned the night into day. Nagbabalik po tayo sa Barkadahan kay Kristo dito pa rin sa 91.9 Bright FM. Kanina pinag-usapan natin yung buhay ni San Jose at kung paano siya nagiging inspirasyon nating lahat sa pananampalataya, sa pakikitungo sa ating mga mahal sa buhay, sa pamilya at sa pamayanan, sa lipunan na rin, di ba? Ang ganda nung mga reflections ninyo at syempre yung ating special guest si Puseto, talagang napaka-enriching ng kanyang ibinahagi sa atin. Ngayon naman, yung second half ng ating program, may itatanong ako sa inyong dalawa kasi today is Labor Day, di ba? Yes. Yung history ng pagiging patron ni San Jose, di ba, nagsimula lang yan 1955. Medyo bago-bago in terms of church devotions and pag ganyang mga ilang taon na 50 years, medyo 50-60 years, bago pa lang yan kung yung Santa Iglesia yung pinag-uusapan, di ba? Kasi hundreds of years of tradition yung pinag-uusapan natin pag yung simbahan. So, paano, Jolina? Alala mo kung paano nagsimula yan? Sa pagkakaalala ko, tita, Sige. it started from Pope Pius XII during the 1955 para parang bigyan nila ng recognition yung mga trabahador, ganyan. Bali, alam ko, March 19 is para siya kay Saint Joseph, which is the husband of Mary. And May 1 is for Saint Joseph, the worker. Kaya yun. Kaya siya naging kapistahan kasi Yes. nung panahong yon, 'di ba, may mga 50s social upheaval yung mga nangyayari nung panahong yon.
may communist threat. Tapos yung mga, kasi yung nagsimulang mag-organize ng mga maramihan na labor unions na impluwensyahan ng mga komunista. Tama po ba, Aposeto, yung nangyari? Tapos, syempre, yung turo nila, iba eh. Iba, instead of pagmamahal, iba, mas utilitarian yung tawag, mas materialistic yung approach para makontra ito o para naman hindi masyadong mabahiran ng materialistic perspective yung mga manggagawa. Ginawa ni sino, Jolina? Pope Pius the 12. Ayan. Yun daw magkakamali, yun na tawag nilang 40 ano. Alam mo? Sa theology po namin. Ayan. Nakikinig po siya. Nakikinig siya. Nakikinig sa theology class. O, di ba? Ayan. Batiin ko si Sige. Sir Evaristo. Siya yung teacher mo sa theology. Aba. Opo. Ayan Yes, po, Sir sir. Evaristo. Yes. May natutunan po si Jolina. Happy Labor Day. So, paano? Nung nilabas... Sinabi mo kanina, Laborem Exercens. Opo, medyo bago yun. Saka Santissimo sa Anus. Opo. Nagbabasa ka rin. Ay, syempre po, yung iisa po yung eskwelahan natin nung college. Hindi ka papasa kung di mo kakilala yung mga... Ito mga social encyclicals na ito ay ina-apply yung mga teachings ng dignidad ng tao at ang pagtawag o bokasyon ng tao sa Biblia. If you read Genesis 1, the creation of the world, ang pinakahuling lilikha ng Diyos, sino? Ang tao. Kasi sabi niya, you have to subdue the earth. You have to rule the earth. Take care. Increase and multiply. Pero, yung interpretation, yung gusto sabihin, huwag ninyo sirain yung environment. Baligtad ngayon subdue the earth. Ngayon sinisira mining, illegal logging. Kanina lang pauwi ako, nanggaling ako sa Balukok, piyesta ngayon Opo. St. Joseph din, no? Ay, may sunog sa mga left and right ng talahib. So, yung pollution diyan Opo. ang tao ay siyang ginawa ng Prince of Creation ng Panginoon para alagaan, no, ang environment. Yung sinasabi ni Pope Francis, sabi niya, you have to be protectors of the environment. Oo. Kasi principle of stewardship. And he said that on the feast of Saint Joseph. Right. Because Pope Francis was consecrated Pope, I think was elected January 19. March 19. Kaya malapit si kay Joseph. Opo. 18 or 19, something like that. Yung consecration nga po niya, yung misa, March 19th, 19. Kaya malapit sa kay Saint Joseph si Francis. Opo. So, itong mga social teachings na ito ay pinagtatanggol ng Santa Iglesia ang karapatan, pantao, ang dignidad, pantao, at pandiyos ng Santa Iglesia ang tao. Kaya yung March 1 kasi, historically si Marxist Peace Day, mga communism, mga communist. Yung communism sa collectivism, no? At saka yung ganyan na uri ng pamumuhay ay ginagawa yung tao is like a cog in a machine, no? Parang parte ng makina at hindi nila kinikilala yung danganan at personal na dignidad ng laborer. Sa atin, ang tao ay linika kawangis at katulad ng Panginoon. Siya ay dapat ang mamumuno sa pagtatrabaho para yung creation na ginawa ng Panginoon ay ipatuloy. So we continue co-creating. We continue giving order, peace, justice, solidarity. Wala tayong gustong mayurak ang kanyang karapatan, ang kanyang kasi ang isang regalo kasi ang pagtrabaho. Ang trabaho ay kinapalakas ang ating karakter. Hindi lang upang may pagkain ka. It is not just hindi lang anong tawag niyan? Hindi lang hanap buhay, kundi hanap din ng madangalan na pamumuhay. Yan, marangal na pamumuhay. Marangal na pamumuhay.
Yung hanap buhay, hindi lang buhay physical, buhay na pangkaluluwa. Halimbawa, hindi naman natin, ikaw ay manap buhay sa isang immoral na Paraan. industry. I don't judge anybody. Ay, hindi karapat-dapat sa atin yun. Kailan, pumili ka ng isang hanap buhay na marangal. Pwede din po sigurong hanap sarili. Kasi di ba po sabi nyo kanina, yung pagtatrabaho, isa po siyang formation na Yes. Oo. Character. Yun, Oh, character character. building din dapat. Kung nagtatrabaho tayo, kunwari, nag-o-office tayo, hindi yun dapat pumapasok ka lang just for the money. Yes. Dapat pag pumapasok ka, may nakukuha ka aside from the material gain. Yung skills mo, di ba? Dapat tumataas din. Yung kaalaman mo, dapat tumataas din. Pati yung sense of community, yung formation nga, yung tawag doon. At the very least, yung social skills mo, you should be a better person. At the very least. Di ba? Kaya yun ang model natin si San Jose. Tinuruan ni Jesus na paanong mamuhay bilang mabuting Hudiyo, na isang taong marangal. Si Jesus ay nakuha niya yung karakter na ni Jesus sa kanyang human parents, Opo. kay Maria at kay San Jose. May babatiin tayo o may mga texters na yata tayo Ayan, may texter tayo. This is from Amando P. Manankil. Okay. Ayan, sabi niya, the people of Nazareth saw in Jesus a person not a Messiah, a Savior. They see in him a lowly origin, the son of a carpenter. Generally speaking, we Christians are no better than the people of Nazareth. We fail to live our faith in him, much less listen to his teachings. We lack faith and trust in him. That's why we take him for granted. Yes, we go to church and participate in the celebration of the Holy Eucharist, but sometimes in compliance only. We lack conversion. Some say in conversion there is joy. So let us be converted every day so that we shall experience joy in everyday living. Salamat po. Ayan. Tama yung Ganda. sinabi ni Big Brother. Congratulations for your insights. Sir Amando. Alam niyo po, yung faith na yan ay, gusto sabihin, metamorphosis, transformation, conversion. So, we have many brethren who are, they said, I am a born-again Christian. Tama yan. Pero it's not enough to be born again. You should die again. You should die to your selfishness, to your anger, to your envy, to your addictions. So, will not be born again if you don't die to sin. Oo nga. Kaya this is the beautiful prayer of Pope Francis. It is in dying that we are born Again. into eternal life. So, when you die, that is the last born Sumablay again. ako. Pero, yung dying to oneself, yung sarili natin, kasi yung iniintindi lang natin, kailangan we go We out. die to that. Yes. Oo. Ayan, babati lang po ako. From Merly Tadeo, nagki-chemotherapy and speedy recovery of Alonzo Tambunting. Naoperahan daw siya sa ulo, 3 years old pa lang. Baby. Ayan, opo. From Sara Lugtu. Ayan, binabati ko din ang nanay ko, tatay ko, Ate Ping, Daniel, Janice Joseph, Trisha K, Sara Lugtu, and Lo Pangilinan. Luminary Batch, Miss Arlene David, Miss Christian Joy Sambilio, and Jerome Buwan. Ayan. Pagdasal natin yung bata na na-opera, no? Handog natin kay St. Joseph. Oo nga. Kayong dalawa, may itatanong ako sa inyo. Hala. Q&A na to. Hot seat. Oo. Kanina ko pa kayo tinitingnan Mukhang feel nyo yung topic natin. Kapag may ginagawa ba kayo, kasi hindi naman kayo nagtatrabaho Opo. pa for, di ba, Studying pa lang. nag-aaral pa kayo. Pag may ginagawa ba kayo, ano yung nararamdaman nyo na fulfillment? Or madalas ba na yung ginagawa nyo just for compliance? O may nararamdaman naman kayo na accomplishment? Ako, tita, honestly, hindi ako ganun ka-religious na tao. Yung hindi ako ganun nagbabasa-basa masyado. Pero,
simula nung nag-start ako mag-OJT dito sa Bright FM, ganyan, yung parang dual purpose. Umaandar yung oras ko as an OJT trainee. At the same time, parang mas lumawak yung knowledge ko about God. Ayan. So parang ginagawa ko to para sa pag-aaral. At the same time, para din sa spiritual life ko. Ayun. Kasi yung practical mo, yung OJT mo, commission on catechesis Yes. talaga. Hindi pwedeng hindi umandar yung kaalaman ukol sa pananampalataya. Ikaw, Bernadette? Fulfillment. Unang-una po, kapag po na-reach yung objective natin, for example, nung pong panahong nagsiserve tayo sa Santa Rita as Social Communications Ministry, kapag po na-reach yung objective natin, nafu-fulfilled na po ako. At pagkatapos, kapag po nakikita mo yung pinaghirapan po natin na nagbubunga naman po siya ng maayos, okay na po tayo doon. Okay na. Oo, oo nga. Actually, kahit modesty aside, wala naman ako nakitang naiinis sa kanila eh. Pag nagtatrabaho kami, yung cramming time ko minsan kasi students nagtatrabaho, yung mga trabahador kumbaga, no, magbubukas ng office mga 6 in the evening, tapos ipapalaganap yung mga anunsyo, yung mga posters, pero joyfully naman po yung pagtrabaho nila. Kaya nakakatuwa din yung ganong mga katrabaho at ganong trabaho. May fulfillment. Yung kagaya na San Jose, he found his holiness and goodness in his daily ordinary work in the carpentry shop. Walang milagro si San Jose. Wala. Hindi nagsalita si San Jose. Pero malakas ang kanyang He pagsasalita works sa kanyang pag-aalaga kay Jesus, pag-protect kay Jesus, pagtuturo kay Jesus, at pagbibigay ng kanyang formasyon bilang isang Hudyo, isang tao. Opo, ang galing. Ang galing nga po sa ito. Nasi-starstruck ako. Kaya nawawala ako. Kasi nga, yung naalala ko si Karen, kasama po namin si Karen Miklat. 14 years old yan nung nagsimula sa ministry. Eh, di ba, yung pag nagtatrabaho kasi yung ministry, small things hindi mo makikita, hindi sila umaakyat sa ambo, walang stars. Pero pag nakikita mo kasi, posters Tapos yung trabaho, ididikit mo yan sa mga sari-sari store. Tapos makikipag-usap ka sa mga tricycle drivers para yung schedule ng simbahan, nandyan. Yung hindi mo makikita, dirty work, kumbaga na parang isa-isa, pira-piraso Hindi mo makikita yung effect, unlike kunwari, kung kantor ka, immediately kita mo yung epekto ng trabaho mo. Pero naalala mo, Bernadette, kung anong reaction ni Karen the first time na ipalaganap yung mga schedules tapos well-attended yung event? Ano po, tita? Naggulantang si Karen. Yung feeling niya, yun yung epekto ng ginawa natin. Kasi bata siya noon Yun yung sinasabi ni Aposeto na walang milagrong ginawa si San Jose. It was in the everyday, ordinary things. Pero yung resulta, kita mo kung ano. Siya yung formator ni Kristo, di ba? Sino ba yung nagsabi? Salvation is in the ordinary. Hindi tayo dapat naghahanap, yun, Bernadette, hindi ka dapat nasa starstruck. Dapat nakikita natin din yung maliit na bagay. Pero yun yung magliligtas sa atin pala. 'Di ba? Ang ganda naman nung ating mga reflections. Pero balikan ko yung tanong sa inyo. I'm sure may mga ginagawa din kayo na ordinary lang na parang, sige na nga, tapusin na yan para submit na, para matapos na yung usapin na yan. Parang for compliance. Ano yung pinag-iba nung for compliance dun sa isang ginagawa mo na pag natapos ka, feeling mo, ay, fulfillment. Yung feeling mo, binuhos mo yung buong buhay mo dun. Ako po, honestly, sige. yung summer class ko, for compliance. Kasi tita, natapos na po lahat ng major ng mga major subjects. So, mga minor subjects na lang po yung natitira ko.
Tapos, mga computer subjects pa po, ganyan. So, yung pagkakaiba po niya, so, ibubuhos mo lahat talaga. Kasi po kapag King Kapampangan, potang lalabas memo. Para pong wala lang, sige, gagawin ko to para lang matapos. Okay, sige. Pero kapag gusto mo talaga siyang tapusin, yung parang may heart ka kasi doon eh. Kahit na anong ginagawa mo, ibubuhos mo talaga doon sa specific na bagay na yon. So ano yung, sige, kukulitin kita. Ano yung difference talaga ng ramdam? Sige po, isa sa mga example po sa mga activities natin noong relic ni Saint Rita. Naalala Anniversary. niyo po ba noong napagkamalan kami kung ano-ano na yung ginagawa namin ni Geng? Kasi nasa palengke kami, bibili kami ng mga gamit. Tapos sasabihin niya, kumusta na kaya yung mga bubuyog ko? Gamit po pang school yan, yung binibili namin. No? Tapos, Gumagawa ng ako craft kaya kasi. kumusta na yung mga rosas ko? Yung mga ganyan bagay, yung mga... Kasi tita, kapag dinadaan mo lang, yung parang hindi mo na iisipin, hindi mo na laging iniisip. Basta, sige, gagawin mo na lang. Pero kung talagang gusto mo, yung talagang nasa puso mo, kahit hindi mo alam, i-research mo yan, Ayan, pagtutuunan mo yan ng pansin. So may Creativity. Yes. Opo. Umandar yung creativity nga at umandar yun nga, nagiging part ka ng project, kumbaga. You feel yourself to be part of that, Yeah. what you have done. So yun yung part of the formation. Tsaka parang gawang puso talaga. Gawang puso. Yung sa akin naman, tita, magbibigay ako example nung kakilala ko. Tulad tayong mga kabataan ngayon, parang pagdating sa pagpili ng course. Ayan, may kilala ako, pinilit lang siya ng parents niya na mag-nursing, pero gusto niya talaga into business. So, yung parang wala yung puso niya dun sa pag-nursing. So, ginawa niya na lang na nag-aral na lang siya, ganyan, na for compliance lang. Hanggang sa dumating na bumagsak siya. Pero nung nag-shift siya into business, nag-succeed siya, tita. Actually, nakakuha pa siya ng award. Dahil nga, nag-aral siya na may puso. Oo, tama. Kaya, siguro yung maiiwan ko lang na quote para sa mga laborers, sa mga estudyante, ganyan. You must love what you are doing. Of course. Yun lang. Love your work. Opo. Kasi kung hindi mo mahal yung ginagawa mo, kahit gaano kalaki yung sahod na yan, Oo. parang pagod na pagod ka everyday na uuwi ka, hindi ka makabangon. Pero kung mahal mo yung ginagawa mo, kahit magkano lang yung sweldo mo, parang alive na alive kang pumasok kasi mahal mo yung ginagawa mo. Oh, you feel like a winner. Truth. Your Excellency, meron po kayong mga nais ibahagi tungkol dito sa ating talakayan at may maipapayo dito sa ating dalawang youngsters. Yung araw ng mga manggagawa, sana ano man ang ating katayon sa buhay, talagang tayo rin ay workers. Ikay estudyante, ay magtrabaho ka para pumasa ka. Iwasan yung mga dating at saka huli na yan. Gusto ko sabihin, kung ano yung inassign na task sa inyong Panginoon, you have to bloom there. And you have to save yourself there. Be holy where you are working, where God has assigned you. At yung mga Opus Dei, ganyan no? Opo. To find holiness in the ordinary work, ordinary activity of the day. So, ganyan ang kabanalan ni back to Saint Joseph. Opo. Siya ay naging santo dahil yung kanyang gawain na simple, karpintero, at tunay na manggagawa, yun ang ginawa niya. At siya ang tagapag-alaga ng Panginoon. Your Excellency, may tatanong po ako. Naisip ko lang Apuseto po. na lang, apuseto. Ay, naisip ko lang po, ngayon lang po. May pari po kayang pumasok ng pagkapare, pero ayaw niya naman talaga. Kasi hindi naman po work yung pagpapare, di ba? Isa talaga siyang major decision. May na-encounter na po ba kayong ganong karanasan na sinabi niya po sa inyo, pinilit lang po ako ng aking magulang na gawin ito, pero ayoko naman talaga.
Tapos nagpatuloy siya. Kamukha ninyo. Ikaw yung nagnanars, maski na ayaw magnars. Ay, hindi ako babagid ng pangalan. May paring pinilit ng nanay. Dahil nung siya nasa seminaryo, namamatay ang nanay, hinawakan niya ang kamay ng anak niya, nagpapari, sabi niya, pangako mo magpapari ka. Anong gagawin mo? Namamatay. iwan ng promise. Namamatay ang Dying inyong nanay. wish ng nanay. Oo, mama. Kaya siya ay nagpare and then nag-quit. So, Hindi kinaya. marami ka palang alam ah. Ay, Yung mga pare, tao rin. Sometimes, maraming factors na nagpe-pressure din. Yeah. So, but you have to use your freedom in choosing your vocation. yes. Sa Manila, maraming, well, alam mo naman, yung mga kaibigan ko doon, kung sino-sino, kailangan lang, examine yung intentions. Kasi yung mga ganon, kung minsan, hindi malinaw talaga. Tulad nung sabi ni Aposeto, napilitan. So, kailangan aminin mo sa sarili mo kung ganon. And then, you decide kung ano yung dapat gawin. Ayun. Ang ganda ng ating usapan ngayong gabi. Mukhang Napaka-inspirational. Oo. Oras na. Babatiin natin last bate, yung mga nagfi-fiesta nga, sina Father Pep, ilang pari yung nasa Florida Blanca Opo, ngayon. itwell po. Walo itwell. ata. Naku, ang dami nila. Oo. Si Father Pep, Father Arne, Father Father Deo. Dewa, Father Louis Maghirang, Father J. Salvador. Oo. Oh. Namatay na si Father Sikat, no? Alan Sikat. Mga 7-8. Father Bitog, Norman. Ang dami nila. Marami sila. Yung mga nagfi-fiesta pala ngayon. O, syempre, si Father Lino Mandap, yung kanilang kura Parish paro, priest. yung parish priest nila. Batiin din natin ng Happy Fiesta po, Among. Happy Fiesta. We miss you, among Pep. Baka mayroon pang abo. Kapiesta na po. Leftover. Ano pa yan? May special pa yan. Naku, Jolina, Bernadette at Aposeto, umabot na po tayo sa oras ng ating pamamaalam. Malapit nang magwakas yung ating episode. So, maaring, Jolina, tapusin mo na yung episode natin sa isang maikling dasal bago tayo magpabasbas kay Aposeto. And in the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Amen. Lord Jesus, you fill us with the joy of your saving presence, and you give us the hope of everlasting life with Father in heaven. Show me the Father, that I may grow in the knowledge of your great love and truth. Amen. In the name Amen. of the Father, of the Son of the Holy Spirit, Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin. sa piyesta ng San Jose, ang patron ng manggagawa, Panginoon, sinasabi namin sa iyo, basbasan mo lahat ng aming mga kapatid na manggagawa, dahil yung mga OFWs at nandito, proteksyonan niyo sila at bigyan sila ng mabuting kabuhayan ayon sa kalandangan at dignidad. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Tapos na ang ating programa. Umayo ko mapayapa. Aleluya, aleluya. Hallelujah. Thank you, Mr. Operator. Salamat po sa pakikinig sa ating programa ngayong gabi. Ito po si Karen nagpapaalam para sa Commission on Catechesis sa ngalan po ni na Father Pep at Sister Son. Behind a restless search for